Magandang gabi po sa inyong lahat. Nakalimutan ko pala yun. Sorry, Lord. Itong ebanghelyo natin, sinasabing ito daw ay heart of the liturgy, sa Tagalog, puso ng liturhiya. Kasi kung titingnan mo, mula unang verse hanggang huli, puro pag-ibig. Amen po. Kailan ito sinabi ni Jesus? Sinabi niya ito bago siya, yung gabi, yung sa huling hapunan, nagpili na siya sa mga apostoles niya. Kasi alam niya na aalis na siya, mamamatay, maghihirap, mamamatay at muling mabubuhay. Kaya ibinili na niya ito na magmahalan. Kung mapapansin niyo, minsan di ba ang sabi, mahalin mo ang iyong kapwa kaparis ng pagmamahal mo sa inyong sarili. Pero kung babasahin mo ito ang sinasabi ni Jesus. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Parang mas tumaas yung antas, di po ba? Di ba? Magkaiba yun. Mahalin natin ng kapwa kaparis ng sarili ko natin. Pero sabi ni Jesus, mahalin natin ng kapwa kaparis ng pag-ibig niya, pag-ibig ko sa inyo. Kumbaga, inile-level nga pa yung sarili niya sa atin, tayong makasalanan, no? Kumbaga, sabi nga, ang pag-ibig kasi ay Diyos, ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan, eternal, sabi nga. At dito rin binanggit na hindi tayo ang lumapit kay Jesus. Tinawag niya tayo sa pangalan. Madalas naririnig natin as love lock na hindi pa man tayo pinapanganak, kilala na tayo ng Diyos. Sa kanyang palad, nakaguhit ang ating mga pangalan at bilang niya, alam niya ang bilang ng ating mga buhok. Amen po. Tulad ni Sister Luz, nakikita ko sa kanya na naniniwala sa lahat ng ito. Kasi kapag ganito ang nararamdaman mo, maisasabuhay mo talaga ang salita ng Diyos. Amen po. Sa mabuting balita na ito, makikita natin we are God's chosen people. God chose us to be His, actually sabi niya kapatid, diba? Dahil si Jesus ay Diyos Anak, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, the Triune God, isang Diyos sa tatlong persona. Amen po. Dito, sa pagpili niya sa atin, ino-offer niya ang 3 hanggang 4 na bagay. Una, tinawag tayo ng Diyos upang magmahal. Kung lahat tayo magmamahal, alam mo, wala tayong problema eh. Bakit kamo? Kasi mapagparaya ang nagmamahal. Hindi mainggitin, hindi magagalitin, hindi nagtatanim ng sama ng loob ang pag-ibig. Ang taong puno ng pag-ibig, punong-puno din ng pagpapasalamat sa Diyos. Amen po. Naniniwala ba kayo dito? Kasi sabi nga pinakamagandang virtue ay ang pag-ibig. Kasi sabi nga, nakakapagsalita ka nga ng give of thanks, nakaka-interpret ka ng kung ano-ano, pero kung wala ka namang pag-ibig sa puso, baliwala yun. Amen po. Sinabi din ni Jesus, walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Tama ito. Kasi ang unang ehemplo na nag-alay ng kanyang buhay ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Amen po. Naalala ko tuloy kasi nung araw, yung nanay ko, lagi niyang sinasabi sa amin nung buhay pa siya, na magmahalan kami, huwag kami mag-aaway-away. Kasi ang nanay ko, meron silang ilang pirasong lupa, nagdimandahan pa, nag-away pa. So, nung maliit pa kami, tinatanim sa isip namin ng nanay ko, parang si Jesus, na magmahalan kami. True enough, hanggang ngayong matatanda kami, mahal na mahal namin ang bawat isa. Kung mapapansin nyo, tuwing Tundas, Pasko, Holy Week, magkakasama kami magkakapatid. At kung merong mga pagkakataon na pwede kami magsama, talagang nakikita-kita kasi kami. Tsaka kami talagang nagtutulungan.
Siyempre, hindi lahat ng oras okay yung isa. May panahon kailangan namin tulungan. At walang inggitan. Kung sino yung umaasenso, natutuwa kami. Kung sino yung may problema, nalulungkot kami. Kung baga, tayo bilang nanay, tatay, no? Paris ni Jesus, gawin din natin ito. Ibilin natin sa mga mahal natin sa buhay, sa maliliit nating mga anak na magmahalan. At makikita nyo, ang bunga ng pag-ibig sa isang pamilya ay sapat na upang pagbikisin sila ng mapayapa, mahusay at mainam na buhay. Amen po. Kasi nakita ko ito sa amin. At saka nakikita ko rin sa mga taong pag-ibig ang nasa pamilya. Eto po, balik ulit tayo, no? Yung walang higit pa sa pag-ibig na inalay mo. Meron pong kwento kung naririnig nyo, si Saint Maximilian Kolbe. Narinig nyo na po siya? Isa po siyang Poland sa galing. Ano siya, Franciscan priest. Noong World War II, sa Auschwitz concentration camp, dito po kasi sa Poland dito, yung Auschwitz concentration camp, dito po nilalagay ni Hitler yung mga Polish, yung mga taong gihag niya. Ngayon may isang Polish na sundalo na papatayin siya, may pamilya siya. Nakita ni Maximilian Kolbe, pari pa lang siya noon, inalay niya, sinabi niya sa mga German na siya na lang ang patayin at patawarin itong taong to kasi may asawa at mga anak. Ang nangyari nga, ang namatay ay si Maximilian Kolbe. Noong 1985, siya ay naging santo at ang taong sinave niya ay buhay pa during that time. He was 93 or 95 years old. Makikita mo po ito sa lugar na ito kung saan merong church, si Saint Maximilian Kolbe sa Poland. Andun din po yung mga picture niya, yung picture ng taong sinave niya. Kung baga, sino sa atin ang kayang ialay ang buhay para sa kapwa? Di ba? Parang napakahirap. Meron pang isang pangalawang kwento. Ito ay isang Jesuit brother. Hindi pa siya pari. Meron siyang misyon. Nasa Cambodia siya. Sa isang mga kabataang nagsiserve siya. Isang araw, habang sila'y nasa training center, may isang batang lalaki na merong emotional disturbance. Ang isang basa ko nga medyo hindi okay yung isip. Sa isang nabasa ko naman, emotionally disturbed. Itong batang to may dalang granada. Kasi nung araw, ang Cambodia, marami ding gera dito eh. So, maaaring isang lumang granada na nag-threat yung bata na yon, yung batang lalaki, na papasabugin niya. Ang nangyari, nung nawala sa kamay ng bata iyon, dinapaan niya. Namatay siya. Ang pangalan niya ay Richie Fernando. Brother Richie Fernando. Kasi kung hindi niya ginawa iyon, maraing kabataan ang namatay. Amen po. So yung mga yon, di ba, halimbawa ikaw, nandito tayo sa Lovelock, init siya niya granada. Kaya mo bang tapaan yun para masave kayo lahat? Parang ganun. Pero dahil siya, ang pag-ibig niya, tagos na tagos hanggang puso. Yung pag-ibig niya kay Lord, sobra. Kaya pag-ibig niya sa kapwa, sobra yun. Amen po. Kaya hihilingin natin, ngayong gabi na to, na ang Diyos magtanim ng pag-ibig sa ating puso para madali natin unawain yung mga taong gumawa ng masama. Ipagdasal natin. Sabi din ng nanay ko nun, wag mo ipapanalangin ng masama, at wag kang magtatama ng sama na loob sa mga taong gumawa ng mali sa'yo. Tama naman pala yun. Ipagdasal mo na lang siya sa Diyos. Hindi madaling patawad, pero pag kinausap mo si Lord, bibigyan kayo ng grasya. Amen po. Ayun, una, God chosen us to love. Pangalawa, God chose us to have joy. Kagalakan. Dito po sa ating ebanghelyo, nag-umpisa tayo sa sinabi ni Jesus na magmahalan, ano? Verse 12. Verse 11, eto nakasulat. Sinasabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito upang mapa sa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ano ibig kong sabihin? Kung God is love, God is joy. Sabi nga, rejoice always with the Lord. Malagi tayong maging masaya.
Kasi kapag ikaw ay Kristiyano, sabi nga, Christian men and women, ano ba na yung sinabi na yan? Sandali ah. Christians are men and women of joy. Meaning, ang mga Kristiyanong babae at lalaki ay puno ng kagalakan. Amen po. Siyempre, alam nga namang para kang namatayan at nalibingan, depressed ka lagi, everyday, paano mo sasabihin may Diyos ka? Amen po. Actually, ako, sa akin, sarili, nakaranas din ako ng depression. Pero, siyempre, pinarealize sa akin ng Panginoon na, andyan ako ba't ka madidepress? Bakit ka malulungkot? Oo, lahat tayo may problema. Minsan, mas maraming blessing, mas maraming kaysa sa problema. Pero pag tiningnan mo yung problema mo at binalansi mo yung mga biyaya, higit pa rin yung biyaya eh. Siyempre masakit kapag may mga sakit kang mahirap gamutin tulad ng cancer. No? Pero I appreciate those people na kahit may cancer sila, masaya sila. Kasi si Kristo nasa kanila. Amen po. Meron joy. Kasi nga kapag daw ginagawa mo ay laging tama, there is always a joy in doing the right thing. Meron daw laging kagalakan sa paggawa ng tama. Ano ba yung paggawa ng tama? Siyempre, mahalin mo yung kapwa mo. Pag nangangailangan, maging matulungin ka, huwag kang mapanghusga, huwag kang paraging, kainis, di dapat ganun. Dapat compassionate, no? Mababang loob. Although itong mga sinasabi ko, hindi ko rin naman ginagawa lagi eh. Pero dapat ito gawin natin. Kasi sa totoo lang, easier said than done. Madaling magsalita, mahirap gawin. Di po ba? Pag andito na sitwasyon, nag-flare up ka, galit ka eh. Pero pamaya-maya, pag natauhan ka, at least, babalik ka sa tama. Ang mahirap, hindi ka at least may konsensya tayo. Yun ay dadasal natin. Dapat ang konsensya nasa atin lagi. Minsan ba naranasan nyo habang nagchichismis ka, parang may magsasabi sa'yo, ibang buhay ng iba, parang may magsasabi sa'yo, uy, tumigil ka, nagchichismis ka na. Di ba minsan nararanasin natin yun? Minsan sige pa rin ako. Tapos sabi ko, Lord, pagkatapos, patawad po, nasabi ko na eh. Parang ganon. Pero yun nga, pagka nakarinig tayo ng mga ganong parang binabawal ka na, papigil na tayo. Amen po. Kaya nga, kung si Jesus ang Diyos mo, puno ka ng pag-ibig, puno ka ng kagalakan. Bakit? Kasi ang kaibahan natin, kasi akala natin ang kaligayahan, maraming pera, maraming sasakyan, materialism. Pero hindi naman yun. Kahit nga, di ba, may mga mayayaman. Yung Ford, di ba? Napakayaman niya, pero namatay siyang mag-isa. Nag-suicide siya. Kasi ang kaligayahan na galing kay Jesus ay walang kapantay. Meron kang peace, joy, happiness na walang ibang magbibigay kung hindi ang Panginoon. Amen po? Kasi sasabihin mo, bakit ako magsasaya? Lubog ako sa utang. Bakit ako magsasaya? Iwalay ako sa asawa. Bakit ako magsasaya? Anak ko adik. Mga ganun, problema. Pero, nangyari yon kasi nais ng Diyos na lumapit ka lalo sa Kanya. Hindi yun dapat maging hadlang upang lumayo ka. Yun ang daan upang lalo kang lumapit. At makikita natin lahat, hindi tayo bibigyan ng Diyos. Basta patuloy tayong kumapit, patuloy tayong manalig, patuloy tayong maniwala na kailanman hindi niya tayo iiwan, sapagkat ang Diyos ay ating kaibigan. So, dadako na ako sa pangatlo. God, pinili tayo para magmahal, para magkaroon ng kagalakan at pangkatlo upang maging kaibigan natin siya. Amen po. Di ba minsan pagka meron kang problema, nasasabi mo to sa kaibigan mo, pero hindi mo nasasabi sa asawa at mga kapatid mo. Amen po? Ang Diyos ay kaibigan. He is our partner. Every time na you feel not good, you feel lonely, you feel depressed, you feel anything, talk to God.
Because God is always there listening to us. Andyan siya. Alam natin yun. He is our personal friend. He is our God. He is our friend. He is our brother. He is our family. If you believe that way, definitely, masaya ka sa buhay mo. Maaring ang solusyon hindi agad-agad. But sabi nga, thy will be done. Hindi lahat ng sinasabi, sabi nga dito, meron din, hingin mo anuman ang nais mo at ibibigay ng Diyos kung dalawa o higit kayo. Amen po. Pero may requirements nun. Kasi kung halimbawa, tayong dalawa, nag-pray tayo, pray tayo, ganito gusto natin, ha? Siyempre, minsan, bakit didinidinig? Kasi walang faith. Walang pananampalataya sa puso. Pag nagdasal tayo, there must be faith. Talagang didibdibin mo. Talagang Lord. Talagang mafe-feel mo, nakausap mo siya. At in the name of Jesus, sasabihin natin sa pangalan ni Jesus, tutulungan mo ako. At huli, thy will be done. Hindi po pwede yung gusto ko lang. Po pwede yung gusto ko, hindi tama kay Lord. Lord, kung ang dasal ko ay kabubuti ko at ng aking kapwa, thy will be done. Ganun tayo dapat magdasal. Two or more gathered in His name must have faith, must pray in the name of Jesus, and always, thy will be done. Kung ano ang kalooban niya. Amen po. Tinawag din tayo ng Diyos upang tayo maging evangelizers. Although sa iba't ibang paraan, maaring ako, binigyan ako ng prioridad, makapag-share ng ganito, makapag-moderator yung iba sa atin, pero yung iba, ano man ang buhay mo ngayon, ikaw ay housewife, ikaw ay teacher, ikaw ay estudyante, meron at meron kang maisishare eh. Kung sa ugali mo, sa kilos, salita at gawa mo, makikita si Kristo, mabait ka, hindi ka madaling magalit, ehemplo ka na eh, panalo ka na eh, makikita sa'yo, ay si Sister Maricel, gusto ko yan, gagayahin ko yan, maglaplak na nga ako, kasi member siya ng laplak eh, baka malaki nagawa ng laplak sa kanya. Nakita niyo ibig kong sabihin? Tayo ay tunay na buhay na patutuo ng Diyos sa ating kapwa. Amen po. Kaya tayo, bawat isa, huwag natin mamaliitin yung sarili natin. Tayo ay special, bawat isa sa atin ay special sa mata ng Panginoon. I appreciate Sister Luz the way na mag-deliver siya ng sharing niya. Lahat ng sinasabi ko nandun eh. Amen po? Oo, hindi tayo perfecto. We are sinner, but we are redeemed sinners. Tinubos tayo ng Panginoon. Kaya tayo talagang may pag-asang maging santo. Dahil sinabi niya, nais kong bawat isa sa inyo ay maging banal. Imposible sa ating maging banal, pero sa grasya ng Panginoon, tutulungan tayo. Amen po? Kaya ngayong gabi na to, isipin natin, dapat talaga puro pag-ibig ang laman ng puso ko at sunod-sunod yun na darating sa buhay ko. Hindi pa naman huli ang lahat. Kahit gumawa tayo ng kasalanan, bago matulog sa gabi, meron tayong examination of conscience. Ano ba yung ginawa ko, Lord? Eto, paulit-ulit na naman. Pero, basta, meron tayong, alam natin yung mali, magbago tayo. Kaya nga, ito ang hamon sa atin ng Diyos ngayong gabing ito. Maging isang saksi ang bawat isa ng pag-ibig. Kanina pa ako sabi ng pag-ibig. Ano? Inantok na kayo. Pero, sabi ko nga, kapag ka naniwala tayo, anak tayo ng Diyos, kapatid natin si Jesus, we belong to the family of God, we belong to this community, definitely, blessings will flow unto us. Siksik, liglig at umaapaw. At syempre, dapat hindi tigaw ang kamay natin, mapagbigay tayo, generous tayo, hindi man sa pera, kundi sa oras, sa service natin, no? At love each other and always smile. Kasi ako hanggang ngayon, inaaral ko yung mag-smile. Kasi hindi ako smiling face, no? Hindi ako cute, no? Pero, pasensya na kayo kung minsan di ko kayo nangangitaan. Pero I love you, all of you. When I see you in the church, I pray for you. Hindi man kita nalipitan. When I pray, I include you in my prayers. So let's include in our prayers all our brothers and sisters, those who are sick. Alam naman natin sila, yung may mga problema, kung meron man, para nawa, dumai pa tayo sa bilang. Tumatanda na tayo,
tayo pa rin. Gumawa ang paraan ng Panginoon na magkaroon din tayo ng ECLS dito sa St. Nicholas de Tolentine in the near future. Maka-invite tayo ng marami para mabuhay tayong muli kasi ang tatanda na natin. Amen po. Yun lamang po at magandang gabi sa inyong lahat.